Praise the Lord! Amen. Sadyang mainit ang panahon. At ganun din po sana ang ating pananampalataya sa hapon na ito ay mas mainit. Amen. Continue doon sa testimony ng may son. I'm so thankful. Though siya na mismo ang naka-encounter sa Panginoon, no need yung, manampalataya ka. Matagakin niya ako. No need to push him. Pero siya mismo ang naka-encounter. Di po ba mas masarap yun yung hindi ka pinipilit? Kusa siyang nahinog. Kasi the last time, medyo ano pa siya, ganun, alanganin pa. So now that he himself, personally, na-encounter niya ang Panginoon, yun po ang mahirap ng ihiwalay, di po ba? Yung pusang nahinog. So, thankful po sa God, sa proseso ng Panginoon kung paano po tayo may iligtas. Amen? May kanya-kanya po tayong proseso. So, naibasa na po kanina sa Hebrews chapter 11, verse 1. Sa English po sabi niya, faith. Nasa tema po tayo ngayon ng unwavering faith. So, ang scripture for today is Hebrews 11, verse 1. Faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Sa Tagalog po, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan. So yun po yung mga testimony natin. Nag-pray po tayo, hoping. At katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So pag nag-pray po tayo, dapat po may faith para mangyari po yung pinapanalangin po natin. Kailangan po yung faith doon. Kasi faith is the assurance. Yun po ang nag-sure na yung panalangin mo, kung may faith ka, is mangyayari po. Yun po yung teksto natin ngayon. Ngayon po, how is your faith? Tanong po natin sa sarili natin. Kumusta na kayo ng pananampalataya? Tanungin mo rin po yung katabi mo. Kumusta ka na bro, sister? Sa katanay. Yung faith po natin, maliit lang po yun. Pero gaano nga po maano yun. At kailan po natin na-detest yung faith natin? Pagdating po ng mga pagsubok, di po ba? Doon na-detest kung gaano na nga ba yung pananampalataya mo. Gusto ko pong bigyan ng title ang ating pag-uusapan ngayon, ang ating Martes ngayon. Faith is the answer to uncertainty. Faith is the answer to uncertainty. Ano pa yung uncertainty? Nag-google po ako. Kawalang katiyakan. Mga uncertain things ba? Mga walang katiyakan, walang kasiguruhan, doubtful na bagay. Hindi kasigurado. Yun po yung uncertainty. Uncertainty. Uncertain things. So, faith is the answer to uncertainty. So, yun lang pala ang sagot ng ating pangangamba, yung mga tanong-tanong natin na, wala, sasagutin kaya ng Panginoon yung panalangin ko. Bibigay kaya ng Panginoon yung kailangan kong pera. May papas ko ba yung bar exam ko? Mga ganun po. Yung mga sa paningin po natin is imposible. Pero yun nga po, ang sabi niya, faith is the answer sa mga bagay-bagay na walang katiyakan. So we have number 1, para to support the faith is the answer. You only have to trust God. Amen? Trust God. Dahil ang sabi niya doon, uncertainty pushes us into a place of trusting God. So yun lang po pala, dapat magtiwala lang tayo sa Panginoon kung mayroon po tayo mga hinihingi. Kailangan doon po yung faith, yung pananampalataya mo
Dahil ina-assure ka naman ng Panginoon, sabi niya doon sa Hebreo, faith is the assurance na makukuha mo yung gusto mo, yung panalangin mo with your faith. Yun lang po ang kailangan natin para makita natin yung mga bagay na imposible. We need faith. Hindi po yung to see is to believe. Pag hindi mo nakita, hindi ka believe. Ano to? You must believe first. Then you see. Amen? Yun po ang sabi ng Panginoon, you must believe. You must have your faith. Magtiwala ka sa Panginoon. You put your trust in the Lord. Ibigay mo ang pananampalataya mo sa Panginoon dahil lagi pong tinitest ng Panginoon ang ating pananampalataya. Hanggang saan po ba tayo? Hanggang saan po ba yung pagtitiwala natin sa Kanya? Ngayon lang, pag okay tayo, may faith tayo. Pero pag, kunwari, yung nangyari kay JR, sinabihan kang may EPA ka, nasaan na kayong faith mo doon? Saan na pumunta? Nagiging, hindi po natin maiwasan yun. Wala, magagamot pa kaya ako. Naggaganot po yung faith natin. Pag ganun po, pag sinabing EPA, ako, Diyos ko, doon natitest yung faith mo. Para mapaglabanan mo yung mga pagsubok, kailangan mong magtiwala. The firm faith to the Lord. Kahit na di mo alam kung ano yung mga susunod na mangyayari sa buhay mo, kailangan mo pa rin piliin na magtiwala ka sa Panginoon. Dahil yun lang po ang resolba sa lahat ng mga problema, mga panalangin natin, is your faith. Yung paniniwala mo sa Panginoon na hindi gumaganon-ganon. Amen? Yung faith natin. Piliin mo pa rin magtiwala sa Panginoon. Hayaan mong magtrabaho sa buhay mo ang Panginoon sa pamamagitan ng iyong faith, sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. Dahil kung wala kang pananampalataya, paano magtatrabaho ang Panginoon sa buhay mo? So, kailangan po natin ng faith. Kapag ganito na pang sitwasyon, hindi na po natin alam kung anong gagawin natin, hindi mo na alam kung anong mangyayari sa'yo sa susunod na bukas. Ano lang po ang kailangan natin? Pakinggan po natin ang boses ng Panginoon. Kung narinig mo yung boses ng Panginoon, you can trust ang kanyang presensya. Amen? Kung di na natin makita yung solusyon, pag sinabing hepa, ano nang gagawin mo? Pag hindi mo na makita yung solusyon, mga kapatid, magtiwala. Laging magtiwala. Kung di mo makita yung solusyon, magtiwala ka sa wisdom ng Panginoon o sa karunungan ng Panginoon. Hallelujah. Kung di na natin mahanap yung sagot, magtiwala pa rin. Doon at doon pa rin tayong magtiwala. That there's a right time. Amen? Amen. Kasi pag humingi tayo, gusto mo, andyan na agad eh. Wait for the right time. Sa tamang panahon ng Panginoon. Amen? Yun po, nag-work ang faith natin. Yun po, ang faith is the answer to mga bagay-bagay na walang kasiguraduhan. Walang katiyakan. Doubtful thing. Kailangan po natin ng faith doon. So you have to trust God. So when you trust God, ano po ang supporting ng trust mo na yun? Hanggang lang basta nag-trust ka sa God without anything? We have number 2, surrender everything to God. Amen? When you trust God, you have to surrender. Kung ano man yung problema mo, kung ano yung pinagdadaanan mo, you have to surrender everything to God. Yun po ang kasunod ng pag-trust mo. Pag nag-trust ka, bibigay mo ang lahat. Sasabihin mo lahat sa Kanya, so surrender mo lahat yung problema mo. Dumaan ka man sa mga pinakamahirap at magulong sitwasyon ng buhay mo, you have to surrender. Dumuting ka man sa punto na gusto mo nang sumuko. Surrender to God. Dahil wala kang magagawa. Only God. So you have to surrender. Andiyan ang Panginoon, naghihintay lagi sa ating paglapit.
naghihintay sa iyong pagsuko, sa iyong pinagdadaanan. Mga pagsubok, problema man yan, mga sakit, ano pa? Mga kawalan ng kakayahang pinansyal. Trust it to God and surrender. Amen? Amen. Relasyon sa iyong pamilya. You trust mo sa Panginoon and surrender mo ang pamilya mo sa Panginoon. Mga kaibigan mo, sa relasyon mo sa kaibigan, in your personal relationship, kung wala kang magagawa, just trust God and surrender everything. Huwag kang matatakot, kapatid. Huwag kang mababalisa. Huwag kang mag-alinlangan sa pwede niyang gawin sa buhay mo. Ang sabi niya doon sa Isaiah, so do not fear. Huwag kang matakot, ang sabi ng Panginoon. Huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Napakasarap sa pakiramdam na meron tayong Diyos. Sabi niya doon, huwag kang matakot. Do not fear. For I am with you. Amen. Do not be dismayed. For I am your God. Kilala mo na ba ang Diyos mo? Marami tayong mga fears, mga kinakatakutan sa buhay. Ano nga ba yung mga fears mo? Natatakot ka ba dun sa big one? Or may iba-iba tayong fears sa buhay. Hindi ko alam kung ano mga fears mo sa buhay. Pero kung ano man po yun, just trust the Lord. In God you are serving now. Because God is bigger than our fears. Amen. Amen. And it is our faith again that defeat them. Laging-lagi ang yung faith. Kung ano man yung pinakatakutan mo ngayon. Ang tatalo lang doon ay yung faith mo, yung pananampalataya mo. God is bigger than our fears. And it is our faith that will defeat them. Yun lang ang tatalo sa mga kinakatakutan natin sa buhay. Na kung ano man yan, natatakot kang maubos yung pera mo. Takot kang mamatay? Oh yes, takot ako. Yun naman po ang unang-una natin pinakatakutan. Amen? Amen. Pero pag nilagay mo ang faith mo sa Panginoon, everything will be fine. Everything will be okay. Kung may problema ka, at di mo na alam, you don't know how to fix it, then maybe it's not for you to fix it. If it's bigger than you, yung problema mo, then it's not for you to fix. Amen? Kung mas malaki sa'yo yung problema mo at ginawa mo yung part mo to fix it, pero hindi mo nagawa ng paraan, then maybe it's not for you to fix it. But for our God, ibigay mo sa Panginoon at siyang mag-fix ng mga problema mo. I-fix ang bagay-bagay, then it's time to surrender it to God. Pag hindi mo na kaya, surrender it to God. Lord, ikaw na. Ginawa ko na yung magagawa ko, pero wala pa rin. I surrender it to you, Lord. Ikaw na ang umayos, Panginoon. Dahil kung malaki po yung problema natin, mas malaki po ang Panginoon sa problema mong yan. Yung mountain na sinasabi nila, big mountain, but my God is bigger. Yun po yung mga pagsubok natin, mga problema natin. Because no one is bigger than Him. No one. No one in this world is bigger than God. Ano mang pagsubok yan, ano mang problema yan. Yeah, yung EPA is very severe yan. But no one is greater than God. Amen. If you just put your trust on Him, if you just surrender everything in Him,
No one is bigger than our God. Siya ang pinakamalaki sa lahat-lahat. Sabihin mo, ang laki-laki ng problema mo. Milyones ang utang mo. But God is bigger than our fears. Hallelujah. So you have to give the job back to our God para siya na ang magtrabaho. Amen? Amen. Hayaan mo magtrabaho ang Panginoon sa buhay mo. Huwag mong lagyan ng boundary para makapagtrabaho ang Panginoon. Ibigay mo lang lahat ng yung pagtitiwala. I-surrender mo ang lahat. Ang lahat-lahat. No keeping secret sa Panginoon dahil alam naman niya. Ibigay mo lahat-lahat sa Kanya. So you have to give that to the Lord by surrendering everything. Every uncertainties, every fears. Ano pa ang gusto mong isuko sa Panginoon? Isuko mo lahat. Dahil walang imposible sa Panginoon. Just trust the Lord. Just surrender everything to the Lord. Hayaan mo. Gumalaw yung faith sa'yo. Huwag mong ibulong yung faith sa'yo. Hayaan mong siya ang gumalaw. Hayaan mo ang Panginoon na gumalaw sa buhay mo. Para yung mga bagay-bagay na walang kasiguraduhan na iniisip natin, pag binigay mo lahat sa Panginoon, pag sinurrender mo lahat, surely, dahil ang sabi niya sa ating Hebrew, great is the assurance of things hoped for. The conviction of things not seen. Faith lang po ang daan to assure everything is okay in our lives. Amen. Faith is the answer sa mga bagay-bagay na walang kasiguraduhan sa mundong ito. But only God. Only God is the answer. Walang imposible sa Kanya. If we just surrender. Magpakumbaba ka. Iluhod mo lahat sa Panginoon. Worship Team. Mga problema natin, kung ano man yan, surrender na natin lahat sa Panginoon. This is the time. It's not tomorrow. Maybe tomorrow is too late. This is the right time to surrender everything to God. Walang imposible sa Panginoon. If you trust Him, and if you surrender those uncertain things in your life, your biggest fears, surrender it to God. The Lord will do His job in your life. Hallelujah. Oh, surrender everything to God. This moment, this is your moment, mga kapatid.
faith is the substance of the things that we do not see. Kung babasahin po natin lahat ng pinagaling ni Jesus, isa lamang ang sinasabi ni Jesus, pinagaling ka ng dahil sa iyong pananampalataya. Wala kung ano-anong mga ginamit. Isa lang ang sinasabi ni Jesus. Yung babaeng 12 years nang dinudugo. Yung centurion. Si Bartimeus na bulag. Mga imposibleng bagay nangyari. Isa lamang ang sinasabi ni Jesus. Because of your faith, mangyayari ang mga bagay na nais mo. Mga kapatid, sa hapon pong ito, the message of God, the Word of God, tinuturuan niya tayo na magkaroon ng pananampalataya at hindi lamang basta-basta pananampalataya, ang wavering faith, yung hindi natitinag na pananampalataya na anumang sitwasyon, anumang pagsubok, anumang problema sa ating mga buhay, still, yung faith mo kay God, hindi naapektuhan. At kapag nakita ng Panginoon na grabe yung pananampalataya mo sa Kanya, sasabihin ng Diyos, mangyayari ang lahat ng inaasam mo because of your faith. Kayang-kaya ni Jesus. Hallelujah. Come on, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagalingin. Kaya ni Jesus Na ikaw ay pagalingin. na ikaw ay Pagalingin. higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo. Sobra-sobrang Tanggapin na. When is blessing, hindi lamang pera, hindi lamang material things, good health, peace of mind, blessing yan mula sa Panginoon. Kaya mula sa hapon kong ito, have faith in God, then you will receive the blessing of God. Higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihingi, ibibigay ng Diyos. Mula sa hapon kong ito, if you have an unwavering faith to God. Panginoon, sa hapon kong ito, salamat sa iyong mensahe na kung saan tinuturuan mo kami na magkaroon ng pananampalataya sapagkat ang pananampalataya, ito yung kasaputan sa mga uncertainties sa aming mabuhay. Panginoon, hindi po namin alam ang aming mga future. Hindi po namin alam kung anong mangyayari sa aming kinabukasan. Subalit, because of our faith, binibigyan mo kami ng katiyakan sa aming mabuhay. Binibigyan mo kami ng katiyakan sa aming mga future sapagkat alam namin, Panginoon, that we are in good hands, in the hands of our living God. Salamat po, Panginoon, sa iyong lingkod na siya kong ginamit para magpahayag ng mga salita. Salamat po at tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na magkaroon ng pananampalataya sa aming Diyos. In times of doubt, in times of problems, in times of mga bagay-bagay na mahirap ipaliwanag sa aming mabuhay. Holy Spirit, help us to have faith in God. Salamat ng marami. We give you all the glory
Precious thanksgiving and adoration. In Jesus Christ, mighty name we pray.